Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping, mga kabunyog, no? Vlog na naman. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber. Pakunti-konti, di bale, okay lang yan. Pero kung gusto nyo mag-subscribe, pwede naman, no? Magbigay lang ko tayo reaction dito kay Maharlika, no? Hindi ko maintindihan kung saan talaga itong tao na to, itong babae na to, eh. Madali lang ko ito. Magbigay lang ko tayo ng reaction. Ano to eh? Vlog ni Kakamping. May 43,000 subscriber pala si Kakamping, no? 9 hours ago lang ho ito, no? Pakinggan natin. Yung viral video ni Maharlika, clip lang po ito, no? So kung gusto niyo mapanood or mapakinggan yung mahabang video, tignan niyo po sa platform niya. Pero dito lang po tayo magre-react sa clip na ito. Dahil may inamin po si Maharlika dito. Pakinggan na po natin. Actually, hindi naman niya ako na-manipulate. Nabudol niya ako. Kasi all I thought, ang ipinapakita niya ay... Syunga-syunga ka kasi. Kala ko matalino ka. Paano ka nabudol? Totoong pagbangon sa Pilipinas. All I thought, yung laban namin against kay Lenny sa electoral protest ay totoo. But, sinabi ko na sa Karam Vlog, na Lenny is the real winner pala. Sinabi ko na sa Karam Vlog, na Lenny is the real winner pala. So yun, no, napakinggan po natin. Magbibigay na ako ng reaction dyan, boss. Inamin na ni Maharlika na the Lenny is the real winner pala. Eh, kayo lang naman sasabi ng daya eh. Syunga ka eh. Talaga puro ka syunga eh. Ilang beses na nga. Tsaka nung nakaraang eleksyon, alam mo Maharlika, walang dayaang nangyari doon. Dahil kung may dayaan mangyayari doon, hindi makakatakbo si Digong. Syunga. Si Digong, substitute candidate lang. Ba? Late filing of candidacy si Digong. Yan ang tunay nangyari. Pumalit siya kay Dino. Kandidato si Dino para mayor. Meron bang ganun? Wala. Kung talagang ginusto ng administrasyon ni Pinoy na hindi siya makatakbo, pwede. Wala pa naman si Garcia sa Comelec nun eh. Si Garcia nun, kasama niya si Excellency na nagsisisigaw na sila inadaya. Kasama si Glenn Chong. Na puro may ano yata. Ewan. Ngayon, nagngangawa si Glenn Chong. Galit na galit si Smart Magic. Napanood ko kanina si Maharlika. Tsaka si Glenn Chong na ito. Minumura si Garcia. Ang nangyari talaga dyan, no? Ang akala, ang kalkulasyon ng administrasyon ni Pinoy, tsaka nitong si Marojas, the more the merrier. Kandidato si Miriam Defensor. Kandidato rin si Grace Po. Kandidato yan si Digong. Tapos yan si Marojas. Ang buong akala nila, the more the merrier, mas malalong walang katalo-talo si Marojas. Nagkamali. Kung mandadaya, na sinasabi nyo, ngal-ngal kayo ng ngal-ngal, na si Leni Robredo dinaya si Bongbong. Di sana si Digong natalo. Di ba nasa administrasyon si Lenny? Di sana silang dalawa ni Marojas ang mananalo. Hindi si Lenny lang ang mananalo. Para kayong walang utak din eh, no? Sa totoo lang. Sayang yung mga ano nito. Ipinipilit yung nandaya si Lenny Robredo. Wala kang pera para mandaya eh. Pero ito ngayon, itong nakaraang eleksyon, ito ang talagang maliwanag na talagang nagkaroon ng hindi magandang dahil yun nga, sabi ng TN Trio, meron silang mga proof eh. Tsaka yun nga, nung lumabas si Digong, tapos na. Gusto ko bago ako bumaba, walili sa eleksyon. Subukan ninyo. Putre, sino naman mandadaya? Wala nga. Kayo na lahat na nasa pwesto, kayo pa madadaya. Talaga ng tao to, kakaano. Ba? Yan ang talagang maliwanag. Saan ka nakakita ang kandidato? Parehas naman silang dalawa ni Sara na hindi umaatin ng debate. 31 million saka 32 million. Walang ganun. Bukod tangi yan. Ngayon, di maipaliwanag ni Garcia. Yung sinasabing isa lang ang pinanggalingan ng tinatanong siya ng TN Trio, wala siyang maisagot. Naku. Kung talagang pinwersa yan, kung talagang hindi
Hindi makakatakbo si Digong. Late filing of candidacy siya ron. Nag-substitute na lang siya kay Dino para mayor. Walang ganun. Meron bang nangyaring ganun? Papalitan mo yung para mayor, ikaw magiging kandidato para presidente. Ngayon lang ho nangyari, wala akong ganun. Oh. Ewan ko sa inyo. Wala akong dayaan nangyari noon. Yun ang maliwanag doon. Walang dayaan nung panahon ni Digong. Talagang si Digong, nadaming nabudol. Dahil sa galing magngangak ni pag ako mag-jet ski ako, hindi bali, gawin na nilang gusto nila sa akin. Total, gusto ko naman maging bayani. Yay! Duterte! O, diba? 3 buwan, 6 na buwan, lilinisin ko yung droga. Ano nangyari? Nalinis yata yung kaban ng bayan eh. Oh. Diba? Tsaka ngayon masyado na malupit ang mga dumalabas na revelasyon. Sapat na ho para magkaroon talaga ng tinatawag na alsamasa. Ngunit walang nangyayari. Ha? Yung kay-erap, kasimple-simple yung kay-erap dahil sa wedding, Chavit Singson lang ang nagbulgar. Oh, tapos yun nga, yung pag-open ng envelope ni Jose Velarde account, nanalo pa yung yes, no, hindi o-open. Oh, natalo yung yes. Nag-walk out yung mga senador. And the rest is history. Tumalikod na si Alfredo Lim sa katong Shipping Lacson. Kay Erap, wala na. Hindi niya na nakontrol ang tao. Nagsalita ang tao eh. Pero ngayon, walang ganun. Ang paglalabas ng tao eh, pitchi-pitchi. Wala. Magkakapilang. Doon sa halt ng Comelec. Isilip lang kayo ni Garcia eh. Ay, bata, kape. At titignan ko itong mga mga pulis natin kung okay ang pwesto, ha? Wala. Naniniwala na eh. Sana makarating sa ito, Marlico. Di naniniwala ka na walang dayaan, na si Lenny talaga nanalo. Tatanga-tanga kayo. Sa totoo lang. Kala mo magaling ako magngangak-ngak. Parang galing-galing mo. Niniwala kami sa mga pinagsasabi mo ngayon. Na talaga si Lenny, ang legit na nanalo. Pero ngayon, alam mo na, I know what they did last summer. Di sana. Ngayon ka magngangak-ngak na fake BP. Fake president. Ganon ang daldal. I am sorry. Lenny Robredo, sa mga pinagsasabi ko sa'yo. Ganon. Nandiyan ka na rin lang eh. Tuloy mo na. Parang hindi ka naman... Parang arte lang kasi sa'yo eh. Yung galit-galitan ka lang eh. Galit-galitan ka kay Bongbong. Pero kay Duterte, wala ka naman sinasabi. Buong-buo ka naman eh. Magkano ba kasi nabigay sa'yo? At para baratan mo ng banatan si His Ecstasy. Ay, Excellency. Para magalit ang tao at gusto mo mag-alsa, para maupo si Sara. No. Galing ka rin eh, no. Dami rin siyang naniniwala sa'yo, totoo lang. Pero yung mga pagsasabi mo, tungkol dyan, naniniwala ako sa iyo, maski pa paano. Pero bitin. Peke rin eh. Kaya ka lang naggagaganyan, kayo ni Glenn Chong, wala kayong pwesto eh. Wala kayong pwesto. Yung asawa ni Paul Soriano, yun, isa pa yun. Mahal na Pangulong Marcos, ilang oras na lang, magbabalik ka na sa iyong dating tahanan. Patay na ka ako. Alam ko na rin eh, nung mga daldal na yun, napakabobo mo naman para hindi mo makuha. Natapos na ang eleksyon. Wala bang eleksyon? Tapos na. Yari na. Kaya lumabas. Isang oras lang, 20 milyon ang pumasok na boto. Ay nako. Ngayon, siguro panoorin niyo yung Maharlika tsaka si Glenn Chong. Nagngangak silang dalawa ngayon. Sinasabi nila na talaga bogok tong si Glenn. Bobo tong si Garcia. Ganito, ganito. Panig si Glenn Chong. Doon sa TN Trio, panig si Glenn Chong.
Pero kung naipwesto si Glenn Chong, sasabihin ni Glenn Chong, wala nang daya! Siguro ganun ha. Wala lang kasing hindi napwesto ito eh. Kaya ganyan yan eh. Ngayon kayo nag-iiyak. Wala na. Ang magandang gawin ninyo kayo. No? Pumunta kayo sa sa 21. Sa 21. Sa Liwasan Bonifacio. Sumama kayo dun. Totoong-totoo kayo. Na talagang kayo ay natauhan na. Oo. Na kayo ay nabudol netong inyong iniidolo si His Excellency SLNC. Ganun. Hindi yung puro kayo wala ay nako, Maharlika ka. Tsura mo para ka namang napakatalino mo. Paano ka nabudol? Paano ka nabudol? Ang liwaliwanag, alam mo naman na yung tatay niyan, dating diktador. Alam mo naman din yung nangyari sa panahon ni Duterte. Ewan ko. Pero ako, niniwala ako sa sinasabi mo ngayon na tungkol kung ano nilalabas mo. Dahil kadikit mo nga si Excellency. Ngayon pero yun nga, sabihin mo na rin na fake president ka, nandaya ka lang. Kaya ka dinaya mo si Leni Robredo. Ganun, Maharlika. Tignan mo. Talagang hindi lahat na, baka pati mga kakamping, mga kabunyog, mag-subscribe sa'yo. Sabi mo, kagaya nung pinagngangak mo kay BP Leni na, peke ka, man, dinaya mo si Bongbong. Ganun naman ang banat mo. Nandaya ka, Bongbong. Fake president ka, Bongbong. Ganun. Ganun ang talagang, talagang ngayon may mga ebidensyang nagkaroon ng dayaan ang inaano mo pa rin pero yung pasikwat mo, I know what you did last summer. Diretsuhin mo na. Diretsuhin nyo na ni Glenn Chong na fake president siya si Bongbong. Nandaya lang yan kaya nanalo. Ganun. Sinisisi nyo yung Smartmatic sa Comelec. Sino nga? Kaya nga, didiretsuhin nyo na peke si Bongbong, peke si lahat si Sara. Kaya kayo nanalo dahil sa Comelec at Smartmatic. Tapos. Kaya po, magkulab na tayo. Blood din ako dito. Yung kasi pinakamalaking pagkakamali ng administrasyon ng Pinoy. Ang buong akala nila, mas maraming tatakbo, mas patok si Marrojas. Sa palagay ko yan, kaya ganun na nangyari. Nagulantang sila. Dami palang tanga naniwala kay Digong na siya ay mag-jet ski. Kinawa niya ba? Na siya ay may paninindigang uubusin niya ang droga, ang mga adik, ang mga drug lord. Puta, anak ng pating tibay. Asan? Ayan, glalabasan ngayon yung mga pulis. Asan na yung 1 tonelada shabu? Saan napunta? Yung ang haba, ang tagal na pinag-usapan sa Senado, nasaan na yun? Natapos na ba? Asan na yung mga involved dun? Wala na. Ang pinag-uusapan ng sa Senado, PTA, yung ex-police na nanutok, yung katulong na minaltrato ng amo, yun ang nasa Senado ngayon. Tsaka PTA. Kaya po, kulab na tayo. Ewan. Ma'am, galit na galit si Atty. Enzo, yun. Basta kanina galit na galit. Yung si Martires. Sa ombudsman, galit na galit si Atty. Sana tatalakayin ko Kaya lang bukas na yun. Magbibigay sana rin ako ng reaksyon kay Atty. Enzo. Galit na galit si Atty. Enzo. Inutil daw si Martires. Totoo naman. Di ba mga boss? Inutil talaga. Shout out, Misael Edwin. Good morning, Karoke. Good morning. Good evening na dito. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Hindi kaya bumalik tayo sa panahon na pila tayo sa bigas, na peste, pati ang mga maliit manininda, sabi niya. Pwede. User, shout out. Sabi niya, wala pong negosyante
na nagsasabi na totoo puro sinungaling, sasabihin pa piso lang ang tubo namin sa isang sako. Mga switik po ang mga yan, mga negosyante, kapal mooks. Dapat wala ng 15K na yan. Naloko nila ang gobyerno. Totoo yan. Pero hindi naman ganun ang gobyerno, ha. Hindi ganun. Kala mo lang yun, naloko nila yun, ha. Baka gobyerno pang nag-ano dyan, ha. Wala, pero kanina may nagrereklamo pa, kulang pa raw yung 15,000. Lugi pa raw sila. Okay na. Ang liwanag kahapon, di ba? Nagpalugi siya sa 7 kaban. Pero nakakuha siya ng 15,000 ayuda. Ewan ko. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karaoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Wala nang ipagbabago ang Pilipinas. Tuloy-tuloy na ang paglubog kasi ang kapitan ng barko ay bobo. Ayon ako sa iyo dyan. Hindi lang yung kapitan. Lahat ng crew ng barko. Kalat ni Baya, shout out. Kalat ni Baya ulit to. Good evening, Karaoke. Bakbakan mo na, Karaoke. Be well, Mama Bear. Maganda pa si Mama Bear. Walang problema. Raul Villanada ulit to. Totoo yan, Kuya Rox, na matagal na yan, panahon pa natin, na may nakakapasa na buraot nating mga kaklase. Sa karanasan ko, grade 5 na kami, na madiscover namin na may kaklase kami na hindi nakakabasa. Nakakalungkot lang. Kala namin nagbasbas, dinidescribe lang pala yung kala namin nagbabasa, dinidescribe lang pala yung retrato sa libro. Meron ganyan, oo. Pero nung panahon ko wala, bihira talaga. Kasi pagka binagsak ka, nahihiya yung mga magulang. Oo, siyempre nag-i-strive sila na turuan na nila yung kanilang anak para hindi na bumabagsak. Kasi baliktoryan, kung ano-ano, niloloko yung mga bumagsak oo. Olive Monte, shout out, sabi niya. Dapat ang DepEd Secretary ay kinuha sa mga teacher din. Ang alam ang mga hingaing problema ng paaralan at estudyante. Prove ng mga silid paaralan at kung anong mga kakulangan, mga tinamaan ng kalimidad, etc. Totoo yun, ha. Wala, itong kinuha nito di nga raw dumaatin ng ano to. Sinabi naman niya, di ako kumaatin ng graduation ng araw. Ben Torres, shout out. Ganyan ang utak ng mga taga Davao, sabi niya. Ben Torres ulit Si Sarah ay hindi pala umatin ng graduation niya. Kaya ano pa ang aasahan natin sa malasakit sa estudyante? Diba? Hindi umaatin ng graduation nga Ba't siya atin spoiled brat nga, diba? Ano ba? Elizabeth Iscare, Tsaka takot siya dahil siyempre, kung siya ang kidnapin siya, baka hindi nga siya pinapaatin ni Digong, diba? Sabi ni Elizabeth, good evening, Sir Rox. Ang hindi ko maintindihan, bakit ganito ang sistema ng ginawa ng gobyernong ito? Sa retailer, nagbebenta ng bigas. Sa retailer na nagbebenta ng bigas, ang 41 pesos dito at 45 kada kilo ng bigas. Di namin kayang kainin ito. Dyan na. Meron sa inyong 41 sa 45 nga ron. Hindi nyo nga makakain yan. Kasi yan yung yung mga natawag na slight. May amoy, ganun. Di namin kayang kainin ito. Pero bumibili din ako ng ganyang kamura para sa aso ko at pusa. Kulay dilaw at durog ito. Meron na pala siyang nakitang 41-45 si Elizabeth Yung ayuda na binigay sa mga retailer, katangahan talaga yan para daw makabili ang mga tao ng murang bigas. Di naman mga tanga yan, mga magpalugi, sabi nyo nga, Sir Rox. Kumita pa sila, di ba, sir? Wala na bang maisip ang mga taga-gobyerno para mapababa ang bigas? Yung ginagawa nila, di naman effective, ginagago lang nila tayo. Ganun nga.
Matagal naman natin ginagago. Ewan ko, bakit payag eh. Payag sila na ginagago sila ng mga public servant na tinatawag. Ferdinand San Juan, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi niya. Good evening po, Karox. Sintido komon po, Karox. Wala pong negosyante nagpalugi ng paninda. Meron nga, Ferdinand, ayan o. Nagpalugi siya ng 7 kaban. Nalugi siya ng 3.5. Lugi, di ba? Ito ngayon ng gobyerno. Binigyan siya ng 15,000 dahil siya nalugi. Di ba? Pwede pong balik puhunan, sabi niya. Ang tao kapag nararamdam ng nakabalita ng shortage, dali-dalian niyang nagsisiguro. Bibili agad lalo na ng bigas na unang importanteng sa kapagkainan. Kahit umutang ng pera, makabili lang kaysa magutom ang pamilya. Naka-jackpot na yung mga retailer ng bigas. Drama-drama lang yung iba dyan. Tapos may ayuda pa ang mga retailer. Yun nga pong nakaraang pandemya. Nakaraos tayo pero hindi tayo kinapos ng bigas. Ngayon pang halos wala ng COVID. Dasal lang po tayo. God bless po. Tama ka dyan, Ferdinand San Juan. Rolando Cruz, shout out Huwag na ninyong kaming huwag nyo na kaming bilugin. Hindi naman kami mga tanga at may pinag-aralan din kami. May subject kami noon ng economics pati mga political science. Ganito po yan kung ang presyo mo ay 55 kada kilo, kahit ibenta mo ng 41, negative ka ng 9 pesos. 9 pesos tapos may ayuda kang 15k, tubong-tubo ka pa. Tapos yung binentang bigas na sa palengke ng 41, tignan nyo ang klase, yung pong 35, tapos ibinenta ng 41, tubo pa rin ng 6 na piso kada kilo. Di bobong ang pakanin ninyo. Di bobong ang pakainin ninyo ng tig 41 pesos na yan. Ewan ko lang kung kainin niya yan. Si Bongbong daw ang pakainin ng tagpo 41 pesos na bigas. Ano ka? Hindi niya kakainin yan. Sasakitan tiyan nila. Hindi lang si Bongbong, lahat yan. Mga nandiyan dyan sa tinatawag na Kongreso, Senatong, pakainin mo lahat yan. Hindi nila alam kainin yung 41 pesos na bigas na yan. Okay na ako, Japan. Ay! Kawawa talaga. Makise, shout out Good evening, Sir Rox. Ang ordinaryong rice retailer ang nagpapasan para ibaba ang presyo. Samantalang sila ay sagana sa kurakot. Nakakadismaya. Hay, Pilipinas nating mahal. God bless po, Sir Rox. Ang ingat palagi. Ingat ka rin, Makisi. Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, yan ang hirap sa palakad ng gobyernong ito. Na ang nagpapatakbo, mga walang kwentang tao. Kulang sa kaalaman kasi nga di na nga nag-iisip ang mga bubutante. Ngayon, para sa bayan, ang iniisip nila kung sino sikat at kung sino ang magbibigay sa kanila. Kaya eto, lugmok tayo sa kahirapan at mas lalong mababaon tayo sa utang na wala nang pakialam ang mga nakaupo ngayon. Kundi natupag kung paano sila makakakurako sa kaba ng bayan. Ngayon, patas ng patas ang lahat ng bilihin. Di na ito makokontrol ng pamahalaan. Di ito simpleng problema. Hindi ito simpleng problema. Dito makikita kung bakit tayo ganito kabagsak, kawawang Pinoy. Gising. Sabi, galit si Kailan nga magigising yan Wala ngang mangumuno Pero kung lalabas si Attorney Leni Robredo, isang salita lang yan, labas yan. Kaya lang hindi ko nga rin alam kung anong nasa isip ng presidente, si VP Leni Robredo. Pero si Kiko, lumitaw na di ba? Nag-aano na rin siya. Elizabeth Iscari ulit Sana makita ng ating Panginoon ang nangyayaring ito sa ating bansa at maawa siya sa ating mga mamayang mas lalong naghihirap dahil sa mga kurakotang nagaganap sa ating bansa. God bless. God please help us. Kunin nyo na, Lord, ang mga magnanakaw
na nakaupo ngayon sa gobyernong ito at itapon po ninyo sa kauri nilang mga demonyo. Galit talaga si Elizabeth. Oh. Wala eh. Pero kung gagayahin nila yung kay People Power 1, maganda yun. Kumpleto sa hug yun eh. Puro mga pare, madre, mga PWD ang nasa front, may mga hawak na rosaryo, bulaklak, sampagita. Hindi naman nakaabante yung mga tangke, di ba? Oh. Wala, hindi nila nasaktan. Oh. Hindi nila nasaktan. Kasi pag yun ang ginawa, talagang malaking kahihiyan yan. Pag sinaktan nila yung mga taong yan. Sa buong mundo, kitang-kita yan. Oh. Makisi uli, oh. Nung araw, Xerox, ang katwiran naming magkakapatid, nung nag-aaral pa kami, kailangan may alam kami sa school kasi mahirap lang kami. Nasa puso at isipan namin na mahirap na nga kami, tas wala pang alam. Kaya sikap talaga kami sa pag-aaral kahit hindi kami natuturuan ng mga assignment ng mga magulang namin. Ang tama, tama ka po. Nung araw, bagsak ka talaga pag wala kang alam sa school. Totoo naman eh. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Oh. Shout out Reynaldo ha. Tsaka nga, friend, Makisi, nung kinukurot ka pa ng teacher sa singit, pero ngayon, di na uso. Kurutan, magagalit mga parents. Ang kurot na lang ngayon, kurot sa puso, sa hirap ng buhay. Totoo yan, Reynaldo. Nung kurot sa singit, pingot. Reynaldo Gonzales, pingot. Oo. Tenga ko nga, masakit na rin. Pag namin. Kasi makulit ako nun eh. Oo. Pag maingay ka, yung pingot ang aabutin mo. Oo. Tsaka nun masyadong ang teacher sa good manners and right conduct. Good manners and right conduct. Yan ang sinasabi ni ni Martires. Oo. Galit na galit si Atty. Eso bukas. Ani natin yan. Ha? Kalahin mo good manners and right conduct, sabi nung pinuno ng ombudsman. Bugok talaga. Tsaka dapat na mga boss. Ang pagsisilbi sa gobyerno bilang public servant ka nga eh. Dapat sana may age limit eh. Pag naabot mo na yung 70, tama na sana yung dami ng nanakaw. Napagsilbihan mo sa bayan. Oo. Malaking tulong din. Ilang taong ka sa na nagsisilbi sa bayan. Oh, tama na yung nanakaw mo. Nanakaw. Yung naging silbi mo, di ba? Oh. Kaso walang sawa kayo sa pagsisilbi. Visit. Si Enriles, ang taon na, nagsisilbi pa. Nagsisilbi sa samba. Okinawa dyan pa. Si Digo ngayon na naman, tatakbo yata senador. Tignan mo nga, ang kakapal ng bulsa nyo. Ayaw nyo pang humintong magsilbi. Moody Muma, shout out. Ice, blooding ka dito sa mga hinayupak na to. Sa totoo, walang sawa sa kwarta, mga Okinawa, Japan eh. Sabi ni Moody Muma, Hi, Xerox. Good evening. Good evening po. Dapat kapag magbigay sila ng 15,000, kunin nila ang 15 na sako at ibigay sa mga mahihirap. Yung bang sadyang hindi kaya bumili ng mahal na bigas. Ngayon, kung magbibigay sila ng ayuda tas hindi nila kinuha ang sako-sakong bigay, ay kalokohan yan. Tapos malulugi kayo. Hindi mga kinuha ang sako-sakong bigas ninyo. Lukuhan? Lukuhan na talaga naman eh. Matagal ng lukuhan, Moody mo, ikaw naman. Matagal ng lukuhan, ha? Rolando Blones, shout out. Gandang gabi, Karox. Puro kalokohan na lang ang 41 at 45 na tag price nila. Pero ang
mga binibili po ng mga tao, tag 55, paano sila malulugi? Puro pagsamantala na lang. Pag ang gobyerno kami nang nagsabi, magbigay ng ayuda para manahimik ang mga apektado, tapos nanakawin naman sa kaban ng bayan ang gagawin ng mga nakaupo sa DA. Hay, paano makakaahon ang katulad naming namin? Sana isipin ang pagbaba ng presyo, di ayuda, nakaw na naman yan. Totoo. Rolando Bliones ulit, oh. Dapat lahat ng klase ng bigas pare-pare sa presyo, 40 and 45. O, diba? Dapat ganun yung sabi, diba? Di makakain lalo ng walang ulam ng katulad namin nasa laylayan. Johnny Bigot, shout out ha. Gandang gabi, Karox. Iisipin ng mga tao ngayon, nakamura sila at mabait itong retailer ng bigas. Yung pala, kumita na sila sa ayuda. Ganyan talaga itong mga magnanakaw sa gobyerno. Namamahagi sila ng konting barya sa kanilang ninanakaw para bumango sila taong bayan tulad ng ginagawa ni Sara. O, diba? Friend Shervin sa Peda, shout out ha. Tia Deli. Christiansen, July 7 Alcantara. Shout out sa inyo mga boss. Ines, shout out sa inyo ha. Sabi ni Tia Deli. Muli ay magandang buhay. Ang pagbati po ng inyong Lola Basyang at Tia Deli po sa ating pong lahat, mga ka-warriors. Serox, ang husay mo talaga. Serox, kasi nga waka nga. Sabi nga, matalino man daw ang hinayupak na matching, nagugulangan din. Kaya isip-isip din tayo, mga matching. Pero nadugasan man kayo at nautakan kayo ng mas matalinong matching, baryang kalansing lang yan sa mga kanilang nadugas, trilyon-trilyon. Totoo yan, Tia Deli ka ha. Kaya kayong mga damo kayo, huwag nyo kaming pinagluloko ha. Di kami mga syunga. Kinam, puro kayo mga buhaya, di nyo pagbutihin ng mga pangungurakot nyo. Mga trabaho nyo, mga bundat na kasi kayo, ayaw nyo pang magsitigil. Sa palagay nyo, sinong nagdurusa sa mga pinaggagawa ninyo, ha? Kung tutuusin, kayong mga hinduropot kayo, ang mga hinduropot kayo, mga ilagay sa sako, ibitin ng patiwarik, dikdikin, at gilingin parang well-milled rice. Mga ungas, magsilayas nga kayo dyan, ha? Baka kahit ako, narirarayuma, malintikan ako. Malintikan kayo talaga sa impo nyo. Impo? Lalim naman ng impo. Ha? Masyado na matanda yung impo, ha? Tia Deli ka, ha? Mga damungin na pa kayo, ha? Serox, bago po mawala na naman si Lola Basyang, aking sa katinuan dahil sa mga pesting yawa na pasaway, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng ating mga ka-warriors sa mga pagbating hatid sa inyong minahal na asungot na Tia Deli. Maraming salamat po sa gusto pong magpabusog sa birthday ko. I'm just a text away kung tayo po ay taga LA. Kita-kits po tayo, no problem. Sky is the limit po, but limit your order. Yun. Siyempre, joke lang. Tia Deli pa ba? Game na game po tayo. Anytime. Will give my location and CP number sa gustong makipag-meet sa inyong Tia Deli. Huwag na lang dun sa mga riding in tandem. Sige po, Sir Rox. Hanggang sa muli po, sana lang talagang magka-chance na meet natin lahat ang isa't isa. Sana nga di ba? Ako, Sir Rox, ang taya. Sagot ko po isang sakong kamote. Siyempre, joke lang, Sir Rox. Name it, game na game po tayo. Cowboy na cowboy po. Wala lang po akong kabayo, ha. Hanggang sa muli po, Lola Basyang signing off.
No? Ang inyo pong lahat nangungulit at nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. God bless po sa ating lahat. Good night po sa inyo dyan, Sir Rox. Matulog po ng maimbing. Bukas po, kukuda na naman tayo. Ay, Friend Shervin. Larry Encinares. Shout out sa'yo, Larry Encinares, ha. Kung todos tanggol pa rin ang mga DDS sa mga BBM kay Sara, totoo. Mga troll nga troll, zombie mga yan eh. Oo. Alipin ng 500. Larry Encinares ulit ito. Magkakampihan sila Tulpo, ni Sara at BBM. Kunwari lang yan si Tulpo na tumulong at magtatanggol sa mga naapi. Tayo lang nakakaalam yan. Ay, nako, Larry. Ramon Valencia, shout out. Bossing, totoo yung sinabi ng isang nag-comment na kahit mga college student, mahina pa rin ang daming nairita kasi simpleng tanong hindi masagot, puro pa-cute lang ang ginagawa. Kumusta na lang sa lahat? Okay lang, ikaw kamusta ka ba, Ramon? Teodoro Hernandez, welcome to the club. Lugi na naman ang kawawang Pinoy. May ayuda sila pero hindi naman sila nagbaba ng presyo. Drama nga eh. Teodoro eh. Drama eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po muli tayo, Rox. At sa lahat ng mga Rocky Warriors. Okay, may ayuda nga po. Ang tanong, na-solve po kaya ang talagang problema at hanggang kailan po aabutin ang ganitong sistema? Lord, tapos na. Wala na. Tapos na, anak ha. Tulungan mo po kaming lahat sa mga darating pang mga pahirap ng mga namumuno. God bless as always. Keep safe and stay healthy po tayo. Ikaw din. Kung masyadong papagod dyan, ha. Tawag dito. Ay, nako. Federico Mandak, shout out. Si Rox, linaw ng kwenta mo. Kumita nga yung mga rice retailer. Isang linggo lang naman silang nagbenta nung 41 at 45 na kilo ng bigas. So, linggo, wala pa yata eh. Dahil ilang beses pinakita sa ano eh. Ngayon, pakita mo yung mga presyo, di ba? 55, gano'n naman. 58, 52, 50. Gano'n naman. Walang 41, 45, wala. Kasi nga, yung binigay daw na ayuda, na 15,000, eh, in-order nila ng tagpo ng bigas para may bibenta silang 41 at 45. Eh, wala pa raw. Hindi pa raw dumarating. Ay, Lord. Lukuhan eh, no? Tuloy natin. Galing ng diskarte nila. Nautakan nilang gobyerno at mamimili tapos kumita din sila doon sa magandang klase ng bigas. Bukang bibig lang nila, ibinenta lang ng palugi. Kasi nga naman, from 50 per kilo, binenta raw ng 45. Hindi, yung tag 50, binenta raw niya ng 41. Yung tag 55, binenta niya ng 45. Lugi nga eh. Wala pa ang 10 piso na lugi. O, 7 kaban. O, di 3.5. Pinakamalaki na yun ha, 3.5 na lugi niya. Pero yung insured yung 15,000. Ilang kaban lang naman ang dinispose. Kaya pagdating sa ayuda, triple tubo nila. Walang magawa, utakan lang naman ang labanan. Totoo, triple. Hindawad niya pa to. Kasi 3J show po. Hello, Federico. Shout out ha, 3J show ka. Hello, Federico. Ang gobyerno mautakan mo? Lalo na pagdating sa pera? Ha? Mas tamang sabihin na nautakan ng gobyerno ang rice seller at mga Pinoy. Inakala ng mga rice seller na nalugi kung sila paanong mangyayari yan? Binayaran sila ng gobyerno sa pagbaba nila ng presyo ng bigas ganito, ng ganito. Bali ganito lang ang usapan dyan. Gobyerno,
ibaba nyo ang presyo, sabi na ito, gobyerno, ibaba nyo ang presyo ng bigas at kung magkano ang lugi nyo, babayaran namin kayo. Bibigyan namin kayo ng pera na mistulang ayuda. O, rice seller naman. Aba, go kami dyan. Tapos ng interview sa amin, sasabihin namin, nagpalugi kami dahil sumunod kami sa utos ni Bongbong. Period. Oy, ganun nga yun. Yun nga ang drama ron, 3J Siop ka. Yan, meron na naman lumalo. Kulang pa raw yung 15,000, 3J Siop. Ang laki daw ng nalugi nila. Okay na, Japan. Oo. Librado Ludovico ulit, oh. Correct ka, Karox. May professor ho akong terror nung mga nasa koleyo ka, pero nakakapasa naman. Oo, mas maganda pag terror. Talagang mag-aaral ka, di ba? Eh ngayon, pag terror ka, i-report ka. Mirna Regalado, Adorasyon de Marana, shout out sa inyo. Brother Elias Isyo, shout out. Friend Amy Binson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, mga boss. Sabi niya, pwede nga sister, nalugi ka ba talaga? Or kunyarian lang para makakuha mo yung 15K na ayuda? Ganun nga nangyari. Ay, sabago si 3J Siopo. Sumunod lang sila sister sa script. Siyempre, ikaw ba naman willing maglugi? Sabagot rin si friend Amy, oh. Kaya nga, hindi ako naniniwala sa mga pagpapalugi sila. Totoo. David Alvin Mendoza, shout out, ha. Hi, Karoke, at sa mga Rocky Warriors. Mabuhay po tayong lahat. At mamatay naman ang lahat ng mga pulangaw. Terbaning. No? Sabay tawa, oh. Ang masasabi ko lang po, Karox, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas, lalo na at nasa kuko na ng buhaya ang gobyerno natin. Kaya nga sabi ko, di ba? Hindi na kayo natakot. Agila at saka tigre ang pinagsama nyo. Agila ng Davao at saka tigre ng Norte. Ngayon, ginawa naman ni Maharlika na kuting. Di ba? Pero yung agila, aga-agila pa rin, ha? Biniwala ako sa dyan kung sasabihin mo na pipit. Pipit ng Davao sa kuting ng Norte. Ganun. Si Maharlika, Sumbong kita kay Mab, ha? Mab, yung bata mo, masyadong malupit, ha, Mab? Shout out, Mab. Tuloy natin. Kaya kung may pagkakataon pa, ang matitinong mamamayan natin ay pagsikapan nila na umalis na lang sa bayang tinubuan. Wala na pong mangyayari kahit magkakandakuba kaya sa pagtatrabaho, kulang pa din ang kikitain mo dahil sa mahal ng bilihin. Ang dapat po ay magkaroon ng civil disobedience na walang magbabayad ng mga buwis para walang makakurakot ang gobyerno natin. Total, yung presidente naman ay di nagbabayad ng buwis. Sang-ayon ako sa iyo dyan, David. Di ba? Anong gagawin? Kung hindi nagbayad lahat ng tao ng buwis, papakulong ba lahat yan? Hindi. Pwede yung magandang panukalang batas mo, David, ha? Kalat ni Bayaw. Hello, Miss Akira Milos. Be well, sweetie. May sakit ba kasi? Paramdam ba nga, Akira? Ito lang, ha? Joe Flores, my friend, shout out. Eman Escalona, nak, shout out, ha? Divine Wilson, Divine Grace, shout out sa inyo, mga Marias. Hello, Miss Becha Lintag, good day. Nag-uusap lang kami nung isang araw niyan, haba ng usapan namin ka 3G Show. Hello, Kalatni, ano bang pinagkakabisihan natin dyan? Sumagot naman si Kalatni. Hi, Miss Aruba, busy ako sa pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Wala stick, luging-lugi tuloy ako. Guramosa Saraboska, shout out, ha? Apolinar Patulot.
welcome to the club. Parang mali eh. Sana binigay na lang sa mga mamamayan kaysa nagtitinda ng bigas. Oo, di ba? 3JCO po nito. Hello, Sir Rox. Alam mo, hindi matalino ang mga estudyante na nakakapasa eh. Kasalanan ng mga teacher, Sir Rox. Di natin masasabi yung mga estudyanteng pasang-awa at yung mga estudyanteng bagsak sa klase, bobo na. Katunayan. Katunayan. Yung mga pasang-awa at bagsak sa klase, nagiging big timer, nagiging presidente pa ng bansa o ano. Xerox, kaya wag nating sabihin o sisihin ang mga teacher. Tawa ka ng, malay mo naman, tawa ka ng tawa eh. Nga mahirap isipin dyan eh. 3J Shop ka ha. Presidente natin di nakatapos. Pero meron siyang special diploma in social studies. Galing ng Oxford. Ay, naku, 3J Shop ka. Sakit sa dibdib. Pero excellency naman tawag sa kanya, di ba? Ikaw, 3J Shop ka eh. Xerox, sabi niya ulit walang negosyante o businessman na willing malugi, kamot may. Isang kababalbalan yan. Ang mga negosyante, Xerox, sa palagay ko, mga matatalino yan nung estudyante pa sila. Karamihan pa nga sa dyan, tuso. Kaya isang malaking kasinungalingan niyang malugi sila. Nakatanggap ng ayuda kaya di sila nalugi. Ang nalugi, Xerox, yung mga engot na naniwala sa balitang ito. Totoo yan. Buti marunong akong kumenta, di ba? JLK, Ba? 7 kaban, nalugi siya ng 10 piso, 1 kilo. Nagkwenta ako ng konti, kinawa niya pa nga ako. Kumita pa, triple. Ay, naku. Waka nga. 3J Show po nito. Ang tanong ko, Xerox, hanggang kailan ang price cap na yan? At hanggang kailan magkakaayuda ang mga negosyante na magbebenta ng murang bigas? Aber, masusustain ba niya ng matagal o pang ilang araw lang? Tapos na nga, 3J Show ka. Nagpalugi doon sa 7 kaban, di ba? Nalugi ng 3.5, binigyan ng ayuda 15,000. Ngayon yung ibinigay na 15,000, ibinili na ngayon nila ng bigas. Yun ang sabi, di ba? Binili namin ng bigas na pwede naming itinda ng 41 at 45. Ngunit dapat subalit, hindi pa dumarating yung in-order namin. Pwede naming ibenta ng 41 at saka 45. Kaya, eto ngayon muna yung bigas namin. 50, 55, 52, 53, meron pa 60. Ganun lang kasimple yung negosyo, di ba? Tuloy natin yung kay 3J Show. Masabi lang ng mga engot na nagpababa nga si ni Bongbong ang presyo ng bigas. Kaya bongbong ang sigaw ng madlang people. Rename ulit pakiwari ko itong gobyernong kasalukuyan ang pinakakurap kasi pinagtutulungan ng presidente at VP na nakawan ng walang kahirap-hirap ang bansa. Karma, nasaan ka ba? Asan ka na ba? Ba't hindi mo pa ipalasap sa mga duhapang sa pera at kapangyarihan ang lupit mo? Sandali lang yan ba? Malay mo, friend, malupit-lupit ang karma darating sa mga yan. 3J Show po nito. Xerox, thank you sa pagbati mo sa happy birthday sa aking butihing mother. Nasa heaven na nga siya. Sigurado, Alam mo kung minsan, yung mga politiko, hirap makaakyat sa heaven. Pero kung di politician, madali-dali lang, di ba? 3J Show po nito. Xerox, ang totoong survey yung sinosurvey ang mga eskwelahan. Kasi ang mga kabataan nga, di ba ang pag-asa ng bayan?
Kaya yung mga kabataan, ang isurvey nila, tingnan natin kung sino talaga ang totoong nangunguna sa survey. Totoo. Ang sinusurvey nito mga buwang na to yung mga ano nasa ilalim siguro ng mga punong ewan. 3J Shop ulit Xerox. Hindi lang naman ang bigas ang problema ng Pinas, gulay. Ito. Dami Alam mo lahat gulay, gasolina, pamasahe, traffic, baha, gasol. Ilan lang yan, Xerox, ang dapat solusyonan ng gobyerno, kaso talagang hindi nila yan gustong iresolba. Dahil kapag binigyan nila ng budget ang mga yan, ano pa ang makukurakot nila? Si Aling Sarang walang H, kailangan ng datong. Datong-tong, pangbayad niya sa kanyang 433 bodyguards. Totoo. Nainis naman ako doon kay yung Department of Defense, National Defense. Pabor siya kay Sara na magkaroon ng 430 natalong presidente. Si Guido, napanood ko kanina. Sakit sa tenga ko yung mga pinagsasabi niya. Makasara din siya. Ay, naku. Kalatibayaw. Equals. Equals. Kurap na gobyerno plus kurap na negosyante, gutom na mamamayan. Pare-pareho lang ang mga putragis, mga hungas. Galit na naman si Kalatni. Manny Seden. Welcome to the club. Lukuhan na, boss. Totoo, tagal na. Reynaldo Gonzales ulit Bahala na kayo. Magkagulo dyan. Basta ako nakagawa ng paraan. China rice ang imported bigas ko. Di naman ako kumakain ng mumurahing bigas. Guess who say it? Ang pangarap ko ay mumu na lang sa inyo. Wala rin talaga to si Rinaldo Gonzales Christian Chengnak, shout out sabi niya, di po ba gano'n naman talaga ang usually ang mga nagbebenta ng bigas o order bilihin usually kumikitang pangkabuhayan talaga sila. Kasi mataas ang patong nila. Siyempre po, di palulugi yung mga yan. Maulang PM po sa lahat. Mostly po sa inyo, Tatay Rose. Maulan din ba dyan? Christian Cheng ulit Ang iba po, pating mga negosyante, bagatay, Tay Rose, mga mandurugas talaga yan. Ang mga kamay ng mga yan, mabilis pa sa snatcher, sa Quiapo at Divisoria. Bakit naman? Ba't alam mo Kaya nga po pare-parehas lang ang ibang negosyante. Di po nila lahat, Tyrox. Kasi meron din namang negosyanteng di madugas. Para rin sa politiko, may masamang tinapay na nilamon ng amag, meron namang hindi. Christian Cheng ulit Di po ba, Tatay Roque? Sa mga negosyante, para rin mga politiko yan. May mandurugas, may hindi. At if ang nakapwestong pinuno now sa palasyo, di nagtitake ng multivitamins and the rest of the gang, wala sanang ganyan paipik na spaghetting bigas. Christian Cheng ulit. Maisingit ko lang po yung topic nyo kahapon about sa mga ropor na pupils o student. Bata, may pagkayabang. Mama, yung kaklase ko, yan nung bobo, nasa ropor, karatig ko. That's enough for the day, Tyrox. Salamat po. God bless po. God bless, Christian Cheng. Shout out, Nits. Sabi niya.
ang may fake na president at fake vice president. Wala silang malasakit sa bansa natin. Totoo yan, Nits. Ha? Nits ulit, oh. Kawawa ang bansa natin. Pinamumugaran ng walang alam na politiko. Maraming may alam, pero nagtatanga-tanga sila eh. Yun ang uso eh. Nits ulit, oh. Mga nag-aantay lang ng sahod, yung mga bobo. Senador Masinalapid, Padilla, Bongo, Revilla at Bato at mga nakaupo lang. Totoo naman, Nits, ha? Oy, mission accomplished, mga boss. Oh, nakapagsaya na naman tayo, ha? Kawawa ang bansa to. Oy, Marlico! Saan ka ba talaga? Ha? Yung sinabi ko, ha, Marlico. Mag-sorry ka kay BP sa mga kahayupang ginawa mo, mga pinagngangak-ngak mo. Total, ngayon, aminado ka na siya talaga ang nanalo. Noong panahon na sinangak-ngak ka ng ngak na fake BP ka ng fake BP. Ha? Kung sumbong kita kay Mab, eh. Ha? Dakdak ka ng dakdak, eh. O ngayon, ano? Ang gawin mo ngayon, mahali ko, fake BP saka fake president ang ingak-ngak mo dahil yan ang talagang maliwanag na nagkaroon ng dayaan ngayon. Ha? Magandang gabi po, mga boss. Marlico. Magandang gabi sa iyo, Maharlico. Dasal. Huwag po tayo magkukulang dyan. Yan ang talagang kailangan.